Sumuko si Xi kay Trump matapos ang kapalpakan ng pagpupulong sa Beijing na makikita mismo sa negosasyon. Ngayong Huwebes, ika-14 ng Mayo 2026, sinubukan ng leader ng China na gawing pagpapakita ng kapangyarihan ang pagdating ni Donald Trump. Pero sa likod ng palabas, pumasok si Xi sa pag-uusap na nag-aalala tungkol sa Taiwan, taripa, teknolohiya at enerhiya. At may mas mabigat pang dahilan, ang digmaan sa Iran na naglagay sa langis mga parusa at ang kipot ng Hormuz sa sentro ng presyur ng Amerika. Hindi nagsimula ang leader ng China sa pag-aanunsyo ng tagumpay. Binanggit niyang bitad ni Thucydides ang kawalang tatag at panganib ng tunggalian dahil alam niyang si Trump ay dumating sa China dalang sandatang talagang iginagalang ng Beijing. Taripa, teknolohiya, merkado ng mamimili at pressure sa mga ruta ng enerhiya. Ang bitad ni Thucydides ang pinakanaglalahad na mensahe. Ang ekspresyong ito ay tumutukoy sa panganib ng digmaan kapag ang isang umuusbong na kapangyarihan ay humahamon sa nanghingibabaw na kapangyarihan. Kapag ginamit ni Xi ang terminong ito sa harap ni Trump, hindi siya nagsasalita bilang isang taong kalmado. Aminado siyang ang alitan sa Estados Unidos ay naging mapangganib para sa China mismo. Gusto ng Beijing ng paglago, dominasyon sa teknolohiya, idiin ang Taiwan at palawakin ang impluensya sa gitnang silangan. Pero alam nilang malaking gastos ang maling pagkalkula ng komprontasyon kay Trump. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para tuloy-tuloy kang updated. Formado, informações em tempo real. Na-inform ka! Impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag. Mag-subscribe ka na sa channel at i-activate ang bell para sa mga notification ng bagong videos. Ang pamantayan ng international news ay nagrehestro na si Xi ng mga notification para sa mga bagong video. Nagbabala siya sa panganib ng tunggalian kung hindi maayos ang pamamahala sa Taiwan. Tinalakay rin niya ang kalakalan, teknolohiya at Iran. Lumabas ang Taiwan bilang estratehikong sugat ng China. Alam ni Xi na ito ang puntong kung saan ang pagpapalawak ng China ay sumasalubong sa hangganang militar at diplomatiko ng Estados Unidos. Kapag sinasabing panloob na usapin ng Beijing ang Taiwan, layunin nitong ilayo ang Washington sa pinakasensitibong bahagi ng Pasipiko. Ngunit hindi karaniwang bisita si Trump sa Beijing. Hindi kabaetan ang dahilan ng pagpupulong. Tungkol ito sa kung sino ang magbabayad ng mas mabigat na halaga kung mawala sa kontrol ang alitan. Malaki din ang epekto ng taripa. Umaasang China sa export, dayuhang mamimili at katatagan para mapanatili ang industrial na makina. Lalo pang bumigat ito dahil sa Iran. Nag-aalala si Xi sa Taiwan at taripa, ngunit ang digmaan sa Iran ay nagbanta ng ekonomikong panganib sa Beijing. Bumibili ang China ng enerhiya, umasa sa rutang pandagat at ginagamit ang ugnayan sa Tehran laban sa Estados Unidos. Dinala ni Trump ang relasyon na yon sa loob ng pagpupulong. Ayon sa Reuters, sentro ng pagbisita ang digmaan sa Iran, kabilang ang mga pag-atake sa barko sa Hormuz at presyon ng Amerika na mas aktibo ang papel ng Beijing sa Tehran. Ayon sa White House, matapos ang pagpupulong, nagkasundo sina Trump at Xi na dapat bukas ang kipot ng Hormuz at hindi dapat makakuha ang Iran ng sandatang nuklear. Binabado nito ang pananaw sa pagpupulong. Hindi lang ipinagtatanggol ni Xi ang kalakalan ng China, kundi pinipigilan ding maapektuhan ng digmaan sa Iran ang ekonomiya ng China. Ang Hormuz ay mahalagang daanan para sa enerhiya at ang kaguluhan sa rehiyon ay nagbabanta sa mga barko, insurance, presyo at supply. Iniulat ng Reuters na bumaba ng halos 20% ang pag-aangkat ng langis ng China noong Abril dahil sa epekto ng digmaan sa Iran at krisis sa gitnang silangan. Babala ito para sa industrial na kapangyarihan. Kung panatag ang China, hindi na kailangang talakayin pa ang pagbili ng mas maraming langis mula Amerika para mabawasan ang pagdepende sa delikadong ruta. Pero iyon mismo ang lumabas sa buod ng pagpupulong. Dumating na ang presyon bago pa man pumasok si Trump sa silid. Noong Mayo 11 ay nanunsyo ng Washington ang parusa sa 3 tao at 9 na kumpanya dahil sa umano'y pagtulong magpadala ng langis ng Iran sa China. Tinamaan ng mga hakbang ang mga network sa Hong Kong, United Arab Emirates at Oman na layong putulin ang pera ng rehimen ng Iran at Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Ibig sabihin, dumating si Trump sa Beijing matapos tutukan ang sensitibong ugnayan ng China at Iran, langis, lohistika at pagpupondo. Hindi lang ang Pangulong Amerikano ang tinanggap ni Xi. Tinanggap niya ang taong katatama lang sa mekanismo nag-uugnay sa Beijing at Iran. Iniulat ng Reuters noong Abril na mahigit 3,000 katao ang namatay sa Iran mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero, 28 ayon sa autoridad ng forensic ng Iran. Ang bilang na ito ang nagpapaliwanag kung bakit mainit ang talakayan. Hindi abstrakto ang krisis.
Kasama rito ang mga namatay, mga barkong nanganganib, pressure sa enerhiya, lumalawak na mga parusa, at pangganib ng paglala na maaring makaapekto sa China, Estados Unidos, Israel, mga bansa sa Gulpo at buong pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, ang pagsuko ni Xi ay hindi mukhang pagkatalo, kundi lumitaw sa pangangailangang makipagnegosasyon sa balangkas na itinakda ni Trump. Gusto sanang magsalita ni Xi bilang lumalakas na kapangyarihan, ngunit kailangan niyang pag-usapan ang pananatiling bukas ng Hormuz, Iran na walang sandatang nuklear, pagbili ng langis sa Amerika, kalakalan, Taiwan at banta ng sigalot. Sinubukan ng China na kontrolin ang imahe gamit ang seremonya, disiplina at palabas ng Estado. Kinontrol ni Trump ang usapan sa pagsasama ng enerhiya, taripa at parusa. Ipinapakita ng kasaysayan na alam ng China kapag may totoong hangganan. Noong krisis sa kipot ng Taiwan noong 1995 at 1996, nagsagawa ang Beijing ng mga pagsubok ng misil at mga ehersisyong militar para takutin ang Taiwan bago ang halalan ng Pangulo ng Isla. Sumagot ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbong dagat at aircraft carriers sa reyon na nagpapakitang may kapalit ang pananakot ng China. Ipinakita ng krisis na yon sa rehime ng China na gumagana lang ang mga simbolo ng lakas hanggang sasalubungin sila ng bansang handang magpakita ng presensya. Ngayon, bumabalik ang lohika sa ibang anyo. Hindi na kailangan ni Trump pumasok sa Beijing habang hayagang nagbabanta. Dumating siya na may taripa, parusa sa langis ng Iran at pressure sa Hormuz. Napansin ni Xi na hindi lang Taiwan ang labanan. Ang China ay pinipilit sa Pasipiko, sa kalakalan at sa gitnang silangan ng sabay-sabay. Tumutulong din ang ibang bansa para maintindihan ang galaw na ito. Kahit kabilang sa BRICS na nawagan ng India ng katatagan sa dagat matapos ang mga pag-atake sa barko na nagpapakitang nadulot ng tensyon sa mga kasosyong karaniwang bumabatikos sa Washington ang krisis sa Iran. Hindi matatanggap ng mga bansa sa Gulpo na umaasa sa enerhiya at ligtas na transportasyon na gawing pananakot ng Teheran ang Hormuz. Kahit matatag ang China sa soberanya at laban sa parusa, kailangan pa rin nila ng bukas na daanan at tiyak na supply ng langis. Iyan ang alanganin ni Xi na nagpapakitang kasama ng Iran at Rusya sa larangang diplomatiko. Pero kailangan ng ekonomiya niya ng mga rutang ligtas lang kung tuloy ang pressure na militar, pangkalakalan at pinansyal mula sa Estados Unidos. Umalis si Xi habang sinasabi sa publiko na dapat bukas ang Hormuz at hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Tehran. Mabigat ang resulta nito para sa China na gustong magpakitang bagong dominanteng kapangyarihan. Ako si Milson Alves Global. Layunin kong bigyan ka ng totoo at wastong impormasyon araw-araw. Ang mga link ng mga balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.